magawa. For a while, nalito po ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Lahat po kasi tumigil. Tumigil ng trabaho. Tumigil ng lahat. So nakakatakot. Hindi ka ba, pangamba, pagkalito. Naalala ko tuloy, para ako yung dalawang alagad na papuntang Emmaus nung kamamatay ni Kristo. Dito, hindi ko alam ang gagawin. Pupos lang ko. So, ginawa ko, tinawagan ko lahat ng kasama ng staff na raw. So, sabi ko, wala ko na tayo meeting na face-to-face, walang instruction. Standby tayo. Until dumating mo yung pagkakataon na naisip ko, anong gagawin natin? Sa panahon katulad dito, wala tayong tatakbo, hindi si Lord. Naisip ko rin, sa panahon ganito, yung mga kapatid, kailangan i-gather mo, kailangan kausapin mo, kasi kung hugot sila ng nakasayo, bilang-bilang ka. So, nagtakda po ako ng buwan ng household namin. Kaya lang mo, hindi sa kayo. Sabi kasi, mahigpit kasi may mga health protocols. Kaya ayoko mag-siri. Sabi ko mag-household tayo. Kaya na namili kami ng venue. Hindi pwede sa mga bahay-bahay. Hindi pwede kung saan-saan lang. Kasi lockdown. Sinad ko yung household namin sa Limay Sports Complex. Kasi mas maluwag po yun. Mas manapan. So, baka maubos yung 5 minutes, okay lang. Kahit 1 hour siguro. So, nag-household kami sa Limay Sports Complex, kaya na, iwali-wali po kami kasi manapan po doon. Iwali-wali kami. At yung usual na ginagawa na nagpipicture-picture, tapos pinupost. May instruction po ako na wala mo ng picture-picture. O kung hindi man mapigil, pagka nag-picture kayo, iwali-wali tayo. At saka naka-face mask. So sa madaling sabi yun, I-announce din yung household. After 2 days, tumatawag ko isang unit head ko sa akin. Sabi niya, Kuya Roy, nasaan ka ngayon? Kung dito ako nagtatrabaho, pwede huwag ka munang gumala. Bakit ka ako? Kasi si Annie, yung asawa ko, sa isa no, kasi talagang si Brother Roy, problema sa puso, tirahan
Actually, hindi siya, mas komportable po siya nakatayo. Ayaw niyo po yung umupo. Kaya kami po siya po po eh. Sinasabi ni Brother Roy, talaga po sa lahat sa Bataan, kung tayo po hindi nag-household, sila po talagang nag-household sila. Kahit po face-to-face, kasi hindi niya kaya ng virtual, mga kasama niya, hindi sila nila kaya ng virtual. So, talaga po sila po yung chapter na talagang tuloy-tuloy yung household nila. Kahit na pandemic, sila po yung kumuha. Ngayon po, tatawagin po natin yung susunod ng share. Ito naman po yung tungkol sa kanilang magandang result palagi, ng kanilang chapter prayer assembly. Ang chapter po ng Pilar, si Brother Ramil Pizarro. Thank you. Gandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Good morning! Ayan, para gising na gising ano po. Muli magandang umaga. Shout out sa aking cluster ng Central. Ayan. Woo! So, sabi best practices, alam mo naman lahat tayo meron mga best practices. So, share ko lang po yun sa amin. Siyempre yun sa chapter assembly, ang pinaka-importante, una, yung scheduling, kung kailan, anong araw. Kasi usually schedule tayo Sabado o Linggo yan kasi yan wala naman trabaho. So yung oras, ayan, galing po, nakatatong chapter na yata ako, iba-ibang oras yan, ginagawa yung iba sa umaga, after lunch, tapos sa gabi, So yung mahirap yata after lunch kasi medyo nakakatulog na yung mga masarap na tulog, So sa chapter po namin, Sabado po namin ginagawa yun, 7 p.m. Yun po. Kasi po, siyempre, iayos niyo po yun, hindi lamang yung availability ng leader, kundi siyempre yung availability rin ng mga members. So napag-usapan po namin, yung pinagkapagandang time para sa amin ay 7 p.m. ng Sabado. So, pangalawa po, dapat po yung chapter assembly, dapat po regular. Pag sinabi yung Sabado, every Saturday. Pero sa amin po kasi, pag merong CLP, ang CLP po namin ginagawa yun ng Sabado every 7. So kung may CLP, ang chapter assembly po namin namumove ng Sunday. Pero 7 p.m. din po. Yun. So dapat po regular yun. So pangatlo, constant reminders sa mga members at sa mga leaders. So ang chapter assembly po namin per Saturday of the month, pero kung minsan ang aming service meeting first Tuesday naman of the month. So kung minsan po nauna yung Tuesday kaysa sa Sabado. So kung nauna po yung Tuesday po namin, nauna po namin ang service meeting natin. So the next Saturday na yung aming chapter assembly. So yun po yung ginagawa namin. So, siyempre, punctuality, we start at 7. As much as possible, nag-umpisa po kami ng 7 p.m. Kahit konti pa lang, talaga nag-start na kami ng 7 p.m. So, yung advice ko sa mga leaders, siya po unang darating at kami rin po yung huling alis. Yung po yun, So, meron rin po kami, simula nung nag-online yung aming chapter assembly, tuloy-tuloy rin po namin kahit online, nag-create po kami ng service team. So, yun po yung nag-aayos ng aming chapter assembly. So, kami po yun, as leaders, chapter leader, tapos po yung leader ng music ministry,
plus coordinators ng singles, youth, saka OJT coordinators. So, kailangan din po natin yung mga young members, Siyempre, aminin natin, medyo nagkakaedad na po yung mga leaders natin. So, pinaka-importante po, number 6, yung music ministry. Nakita niyo naman po kung maganda yung music ministry, maganda po yung ating pagiging worship. Lalo na yung praising, masaya, at siyempre during yung worship talagang very, very solid. So, yung music ministry po namin po, although siyempre kailangan pa ng improvement, days before, binibigay ko na po yung yung songs, yung praise and worship songs, days before, and the day before, nagpa-practice na po sila para kinabukasan po yung aming chapter assembly. So, siyempre, kailangan prepared tayo. Alam natin yung and then pinag-prepare po natin yung ating exhortation. So, chapter assembly, dapat po, likely, kailangan po gawa natin ng mga paraan para maging masaya yung chapter assembly. Number 8 po yung greetings, birthdays and anniversary greetings po yan. So during birthdays and anniversaries, meron po silang prepare, hindi naman cake, pero cupcakes na po yun, tapos merong candles po, para mag-bigman lang sila. And then yung music ministry po, nag-prepare po yun ng anniversary song para po sumayaw, encourage na couples to dance. Po siyempre, and with a kiss, yan, para po masaya sila. So usually po, ang naabutan ko, wala pong during December, siyempre parang nawawala yung chapter assembly. Kaya during family day namin, we start with the chapter assembly first before the family day. Kasi po yun ang request, kasi nagtatampo yung iba ng mga members, yung mga birthday, yung mga December celebrants, di sila nababate kasi wala na chapter assembly pag December. So, we make yung chapter assembly para mabati sila. So, during special occasions din po, para ma-encourage yung mga members, kami after the chapter assembly, meron kami programs for Valentine's, meron kami Lenten recollection, and Lenten recollection, especially this family day, meron din po kami doon. So, siyempre, number 10, we end the chapter assembly, bless the food, di po ba? So, during chapter assembly, palagi po kami we prepare simple snacks, like bread. Pero yung mga generous na mga members, kung birthday nila, nag-prepare po sila kahit the usual po, pansit and kakanin, ganun po. Siyempre, ang pinaka-importante po yung dedication ng mga leaders, So, tayo po yung should serve as a good example. Kaya kung tayo po ay andun, una, dumarating, at tayo palaging present, so wala pong reason na ang mga members ay wala din po doon. So, hindi po nila ma-reason out na wala silang time kasi yung mga members nila nagbibigay ng time para sa kanila. Yun lang po. Thank you. Thank you, Brother Romil. Bigyan naman natin ng tatlong bagsak ang pilar. Alam nyo, nakaka-inspire yung chapter nila, yung mga pakulupa. Yung isang Brother Romil, na-attend ako sa inyo. May pamarienda pa na palagi. Na nakakatawa kasi you can make yung ating chapter assembly exciting. Na you look forward to attending yung ating chapter assembly. So, next is formation naman. Now, ito yung cluster na talagang pinumpleto na yung formation, especially the basic formation, the virgin formation. At yung mga leaders nila, pinray nila ng gusto. Bigay ko po sa inyo yung ating cluster head ng West, Brother Emmy Pineda. Gandang umaga po, mga kapatid. At sa ating pong magsisikap na tuloy-tuloy yung paghuhubog ng ating mga kapatid, ang naging ugali po namin sa West Cluster is lagi naman po tayong may planning. So, actually, parang naging practice na sa planning, nauuwi lang sa scheduling. Pag sinabing planning, ang ginagawa lang,
ilalagay yung schedules, di ba? Pero we already leveled up na pag nagpa-planning, sinasama yung bukod sa scheduling, yung strategy, paano magiging effective. At dahil nga po, pandemic tayo, tingnan muna natin sa leaders formation. Ang ginawa lang naman namin, we tried to be very consistent sa aming plano. Kaya kamukha nung nangyari kagabi, I honor Brother Danny and Brother Dixie. Hindi ho namin ginagawang dahilan na may nakaschedule tapos may bigla ang gagawin para hindi ituloy. We observe faithfulness doon sa napagkasundo ang schedule. Nakakalendar na naman yun eh. Kaya ang nangyayari po, pinaghahandaan namin yun at iniaakma namin yung strategy. At dahil nga po we're coming from the pandemic, ang naging strategy namin sa leaders formation, particularly po ULT, HLT, ginawa po namin virtual. Virtual siya. Tapos cluster-wide, dahil virtual naman, mas madaling maging cluster-wide dahil hindi na kailangan yung masyadong logistics. We supported yung virtual conduct dahil nag-enroll kami at nagbigay ng Zoom link. Parang naging i-sponsor po natin yung isang Zoom link, isang Zoom account para magagamit ng ating mga chapters. At ang ginawa po natin ay yun, naging regular ka. Tapos pakiano lang, tigrap lang. Yung siguro ang isang strategy is paano i-source yung speakers. Sabi nga, nakakatuwang marinig na nandun yung commitment na dapat lahat tayo doon sa exhortation ni Brother Raymond, we are all ready na maging speaker. Kasi nga, hindi talaga dapat maging dahilan na nagka-problema yung speaker at hindi matuloy yung session or yung talk. Dito lang, yung naging strategy lang, nakakatuwa kasi meron tayong PFO na very active sa province na nung una kasi text ko lang or sa chat kay Brother Danny, bro, ito yung schedule namin, bahala ka na sa speaker. Pero minsan kasi na-overwhelmed din dahil siguro sabay-sabay din yung mga teachings. Nagkaroon ng time na dumidirekta na kami sa cluster heads. Suking-suking ko rin sila Brother Rudy, si Brother Son, tsaka sila Brother. Lahat naman lahat ng clusters na ikutan namin for our speakers. And eventually, we ended up yung sa mga events sa mga area heads ng at saka mga kakilala nating kapatid sa Metro Manila. That is why nagkaroon kami ng HLT na puro taga Sambales kasi si Brother Robert Jimenez yung na-request ako ng speaker. And then last night nga, mga taga Metro Manila na hinga natin ng speakers. Pero isang masasabi ko, actually, alam ko ginagawa niya naman eh. Yung sa group mga natin, sa mga group chat, particularly sa provincial PFO, at saka sa ating yung mission core, at saka sa group chat ng mga cluster heads, masasabi parang trendsetter or innovation. Sabi ko, ito yung schedule namin ng CLP. So, actually, hindi PFO to, pero ina-apply din namin sa PFO. Nagsimula kami CLP. Ito yung talks, ito yung date. Pakilagay niyo yung pangalan niyo kung sino yung pwede mag-talk. So, nasimulan yung ganong pattern na through group chat. Nilalagay na lang yung mga pangalan. Nagbo-volunteer na yung mga speakers. Okay, so, ang gusto kong i-share talaga dito, doon sa conduct ng ULT and HLT, we make sure na, di ba may open forum, and admittedly, halos walang nagtatanong. Kaya kagabi, I honor again Brother Danny, kasi siya na yung nagbibigay ng mga pointers or mga recap, dahil walang nagtanong. Siguro dahil maganda yung speakers, talaga namang naintindihan. Pero gusto ko lang i-share doon sa next slide, Brother. Ito yung isang strategy
na dahil nga we're coming from the pandemic, naging ganito yung pattern namin. Pinili na namin yung Saturday night para, kumbaga, tapos na lahat yung trabaho, especially sa PAP, sa Maribeles. Pero ganun din sa West Cluster, marami kasi nagtatrabaho hanggang Sabado. Since virtual, ginawa namin 6 p.m. hanggang gabi, mayroong dinner break. Ang maganda rito, pag dinner break, ang nangyayari kasi sa virtual setting, isang Zoom account, isang gadget, pagkakasama na yung unit or yung households, nagiging fellowship pa nila. Pagka dinner break na, kumakain sila, sama-sama sila. So yun. Pero ito yung isa, yung next. Ito yung gusto kong i-share talaga. Sa bawat session namin ng ULT or HLT, meron kaming yung last slide. Habang nagtutok kasi tinatype na namin yan. Nangunguha na kami ng mga key takeaways. Tinatype na namin yan. Tapos, before closing the HLT or ULT sessions, pinaplush namin yan. And eventually, yung pinaka-program, sinisave namin sa PDF, nilalagay namin doon sa cluster page or group chat para ma-review pa rin ng mga kapatid na kikita nila yung pinaka-key takeaways. Okay, so yun yung sa mga leaders training formation. We go to membership formation. Kagaya nga na nabanggit, as scheduled, ginawa pa rin namin yung virtual cluster-wide covenant orientation, financial stewardship, and even yung praise God, nagawa namin face-to-face yung MER1 at saka financial stewardship. Again, ito, ang naging speakers, parang ang reunion ng mga unang nag-serve sa Bataan. Sina Brother Carlito Saita, Brother Robert Jimenez, at Brother Bill Duque. Sila yung mga naging speakers namin sa MER. Kaya lang ang siguro parang maging adaptive tayo sa sitwasyon. Dahil nga coming from the pandemic, ginawa natin ito sa isang yung usual na venue. Pero ginawa namin live out. After noong Lord's Day, may short fellowship habang nag-dinner. Pero tulog sila sa bahay nila. And then, ang camp 1, para bumalik agad, may mass the following morning. And talagang, meron talagang renewal of marriage vows na yung pare kasi very supportive, very cooperative si Father Noel sa pagkakita. So talagang kulang na lang pagdalhin talaga sila ng aras at sigsig. Talagang kinasal ulit talaga sila. Ganun talaga pag nag-MER kami sa pagkakita. Pero ito ginawa namin cluster-wide. Also, ma-mention ko lang na noong cluster HLT namin at saka ULT, lagi yung virtual, nagkaroon ng session na naging face-to-face. Kasi yun, ay Honor Brother Roy, yung team from Limay, talagang gusto nila face-to-face. Kaya nagkaroon din kami ng HLT na face-to-face noong time na yun. Siguro ang isa pa yung although hindi talaga purely pastoral ito or formation, hindi formation, pero one way to be able to really form our members is mapa-attend sila talaga ng household at ng chapter prayer assembly. So ang naging innovation namin, napapansin kasi namin, nag-uusap kami lagi ng mga chapter heads ng US. Pagka anniversary ng chapter, or pag family day, pag December, talagang grabe attendance, di ba? Even ba mga kapatid, di ba? Ang dami mga attend pagka anniversary. Kung meron mga nagse-celebrate ng anniversary. Sa West Cluster kasi consistent, every year may anniversary celebration yung chapters. Compared sa monthly chapter prayer assembly, by leaps and bounds, mas marami kumakattend pag anniversary at pag family day ng December. So, nag-isip kami, how we wish kasi na yung mga umaattend ng anniversary, maging regular na umaattend. Ma-increase natin yung attendance sa chapter prayer assembly, which is also very formative sa ating members.
So, naggawa kami ng parang sasamantalahin namin na nandun na rin lang sila, pero silang marinig na mag-i-inspire sa kanila para maging active na ulit. So marami kasi umattend na inactive pag anniversary sa family. So formulate kami ng isang mini re-evangelization retreat. Pinaghalo-halo na yun na may parang mini team building, tapos i-explain yung not only you need community, but also the community needs you. Because we form a part of the many parts that form the body of Christ. So parang pinaparealize namin na kailangan nyo yung community, pero on the other hand, kailangan din kayo ng community. So join na uli kayo para masaya, mabuo yung katawan ni Kristo. And then may parapon-rapon. Pero ang ending doon, may recommitment ceremony, which lahat ng nag-recommit, kamukha sa parang, nakabuo si Brother Piano ng 2 households ulit. Considering na active sa parang halos isa't kalahating household lang, parang naging 50% yung namin, yung labang namin. So, nakabuo ng 2 household ulit. Dahil pag nag-recommit, nilalagay na ng grupo, pinapa-encode na sa OGD, para magkaroon na ulit sila ng, masama na ulit sila sa households. So, siguro, isi-share ko sa mga cluster heads yung ano namin, yung material for re-evangelization, with the hope na makakatulong, and I'm sure, matutulungan nyo kami para mas pagandahin pa yun, para mas maging effective. Kasi medyo sinauna yung format ko lang naman, tumatanda na yung kapatid nyo. So, baka may mga modern approach na yung mga bata, attract din, mga matatanda lang na attract namin. So, baka maging mas modern na brother. So, and then yung importante po yung pag-follow up para sa attendance ng sa mga formation teachings. So, sa West Cluster po, ni-require natin sila na meron bawat chapter na group chat, tapos may chapter page, may cluster page para among others, every day, yung Only by Grace ni Brother Bong Arrodillo, i-share natin doon. Tapos, yun yung pang medyo malalim na English kasi alam niya naman si Brother Pong, medyo malalim na English. Tapos, meron din yung sa Daughters of Saint Paul Sisters na Tagalog naman, may lang yung reflection sa Bible. So, sinishare din namin everyday doon as part of the formation. Pero more than that, yun yung avenue na ma-remind sila na may teaching night, may chapter prayer assembly, and hopefully pati yung mga households doon gagamitin para i-remind yung mga members na meron silang household or may ibang activities. So, meron ko ba? Wala na yata, brother? Last slide, I always share this with my brethren, especially those under my pastoral guidance. Yan lang. Just always remember, God's plan for us is simple. He will take away all our choices, all our mistakes and failures, and turn them into something really, really good. Maraming salamat po. Thank you, Brother Harry. Tatlong bagsak ulit sa West Cluster. I hope yung mga chapter heads, yung mga cluster heads, nag-take down tayo ng notes. Doon sa mga, kaya natin, meron tayong part ng program natin itong mga best practices to share with all of us. Para naman yung mga napupulot natin, tinitake down natin at yung gusto natin i-apply sa ating mga chapters, mga clusters natin, magawa natin. Now, ito po yung objective nito. So, just like, ayaw ko sanang gawin, pero yung condition po kasi ni Brother Roy, yun nga, meron siyang heart ailment. Pero, I honor him kasi despite his condition, talaga pong kahit sa murong nagtotok yan. Pinapagalitan na nga ako ni Sister Rason kasi bakit daw kinuha ko pag-speaker. pero talaga pong ayaw ni Sister Rason, si Brother Roy gusto.
So, ganyan po yung situation. Pero I honor him kasi kasi lang mag-asawa kasi they continue serving, especially sa chapter namin. Palakpakan po natin sila. So the next is, usapan naman natin yung tithes. Ano po? So we have a chapter na talagang pwede natin kopyahin at may ginagawa nila para ma-increase yung tithings na ginagawa natin. Ito po yung another brother who is a doctor, si Brother Joby Reyes. Good morning po sa ating lahat. Yes, tithing. Actually problema ng lahat ng chapters to, clusters and chapters about tithing. Ang hirap mag-convince sa mga household head, mga members na share a portion of what they have. Okay? So, actually, namang problema nga kami. Akala ko kami na yung pinakamababa. Sabi ko, naman, sa chapter natin, tayo na yata yung hindi nagbibigay ng enough tithes. Sabi nga, 10%. Wala pa yata 2% yung binibigay natin, sabi ko sa mga members namin. Pero, yun nga, nung na-invite na mag-talk, sabi, sa mataas yung part of the chapter, mataas-taas na ng konti. So, thank God for that. But how do we encourage our members to tithe, to give their tithes? The usual, kung ano yung ginagawa natin, constant reminder. Every chapter namin, sasabihin namin, magbigay tayo of what we have, tithing. And ang ginagawa namin, before the chapter assembly starts, naglalagay na po kami ng basket dito. And sigurado, lagi nilang naiiwan yung mga tithe envelope nila. Naglalagay na rin po kami ng sarili namin tithe envelope. And ballpen, ilalagay nila yung kung kanino galing. Okay? So, nire-remind namin sila before and after the chapter assembly. And true enough, nakakapagbigay po sila dahil kami nakikita sila in front of them. And doon sa harap nila, doon yung statue ni Mama Mary. Ewan ko lang kung nakakonsensya sila pag nakikita ng statue ni Mama Mary doon. Ano? So, isa yun. Second, we take advantage doon sa mga sharing portion. Kasi hindi natin napapansin yung may mga kapatid po tayo nagsishare about their financial problems. No? Karamihan sa mga nagsishare dun sa amin may mga problema financially. And when they give encouragement na despite may problems sila financially, nakakapagbigay sila, lalo na yung more blessings sila natatanggap, ang ginagawa ko, I make use of that sharing. Ini-expound ko. Pinapalapit ko na kahit walang tayo, mas malaki yung binibigay ng Panginoon after. So, yung siguro, yung thinking ng mga members namin, ay, okay lang pala magbigay kasi mas malaki ang reward na binibigay ng Panginoon kung kusang loob tayo magbibigay. So, nakakadagdag din po yun. Encouragement through the sharings of our members. Pangatlo, pinakamaganda po, meron din po tayong magaling yung tithe master natin. Yung tithe master, siya po yung nangungulit. Okay? Meron po kaming group chat. May baril daw bro. Ng mga Tight master. head, household head. And then from there, constant reminder. Kahit walang chapter assembly, nagre-remind lang weekly, yung tithes ninyo, padala nyo sa akin para madala na sa center. Yun, constant reminder. Okay? And then, yung pang-apat, sa prayers namin, after the chapter assembly, ini-include namin yung prayers for more tithes, no? Kasi tapos sasabihin namin para makatulong sa mga fellow couples natin, tsaka yung mga nangangailangan na mas makakatulong tayo sa kanila. So siguro yung intercession ng prayers nakatulong ng malaki para ma-encourage yung mga members namin makapagbigay ng tithes. And lastly, siguro yung
pag nakikita nila yung leaders mismo nila na nagtatides. Kasi ang hirap naman, magbigay ka, magbigay. Tapos nakikita nila yung leaders mismo, hirap din magbigay. O parang walang enthusiasm magbigay pa. Kaya nagsiset ng example. We-set an example through tithing. Ano pa? Basically, yun lang naman eh. Tithe master, malaking tulong yung effective na tithe master para mag-collect at saka mangungulit. Siyempre, dapat ang chapter head niya may itsura natin. Yo! Ay, kasi yung tithe master, mag-donate po kayo. Galing! Pero lang, joking aside. So, yun lang po. Thank you. Bro, may tanong ako bro. Kailangan ba may baril yung tithe master? Thank you, Brother Joby. Gusto ko lang i-mention kasi yung usapan yung time. Actually, nung nireview namin yung sa OGD and yung sa Mission Center, kung sino yung magandang tithing, yung chapter nila sa maganda. Meron pa naman mga ibang chapters. Kaya lang, baka bigyan na ng ibang role. Kaya, yun. Kumpak po. Gusto ko i-remind is about yung remittance. Kung mapapansin nyo, during the survey, tinanong doon kung okay, nag-empathize na kayo, nare-remit nyo ba online? So, just to remind po, ang remittance po natin sa center, dapat, for the month of, example, February, dapat by March 10, ma-remit na natin yung week na yon, yung unang week for that previous month. Kasi po, i-report na po namin at i-remit naman po natin yung one mission fund natin sa GMC. So, in time po yun, yung 10, po yung timing, yung magandang timing para po compliant tayo sa reporting natin. So again, reminder lang po na at ngayon po meron na po tayong mga other means, no? Like through GCash, ito ba, para ma-repeat yung mga ties, hindi na kailangan pumunta sa center. Pwedeng gagawin na po nila yung mga ORs, yung lahat. And then pag nakita po kayo dito sa MC, iaabot na lang sa inyo yung mga receipt. Yan, thank you po. Ayan. So, kung gusto nyo maging pogi, thanks tayo. Hindi nyo sa lamin at hindi nagbabago yung mukha natin sa video di mo lang nag-touch sa makarang buwan. Anyway, lahat tayo ng mga leaders, especially the chapter heads, we are asked to support the family ministries. Di po ba? Dapat hindi na nilekot yung family meeting. Tinitignan din natin sila bilang mga chapter heads. Lolo ba ang tawag sa chapter heads? Ingkong. Ingkong. Kasi yung household head, brother. Yung unit head, tatay. O kaya lolo yung chapter head. So, yan po, and to share with us, yung kanilang ginagawa naman sa pag-support sa kanilang family ministry, galing po sa chapter ng Saints Peter and Paul, si Brother Andy Gassis. And blessed morning po. Morning. Ayan. When I was graduated since 1996, it's December 26 years na po with CMC. Then, gradually, household head, yun, nadaanan lahat. Then, napunta po agad kami sa Kids for Christ Ministry. So, in Kids for Christ, ang dami mong challenge. Siguro naman, all of us here, if you don't have the time, the talent, and the treasure, hindi mo kayo magtatagal dito. Kahit na hindi kayo masyado, kahit na hindi kayo may pera talaga, pero kahit papalo, the Lord provides lahat ng kailangan, kahit hindi ka mayaman. Yun po yung naranasan namin sa Kids for Christ, na despite na hindi naman po ako mayaman,
Parang wala pa ako sa middle class. Yun. Pero, God is so faithful na lahat ng kailangan ko sa Kids for Christ, sa mga conferences, sa lahat ng Kids Chapter Assembly, yung mga Kids Camp, the Lord provide us. Then, yun pong mga members na napunta sa household po namin, I really make sure na lahat ng teachings ng Kids for Christ, nandun kami lahat. Again, hindi po yun, wala rin po pera lahat po halos yun. Pero, we do our best na para makating kami lahat sa conferences, sa teachings, sa kahit po nakating po kami ng Iloilo, ng Cebu, narating po namin lahat yun, pati yung mga coordinators na nasa baba po namin. And siguro, the best thing that God given to us, yun pong yung journey sa Kids for Christ, yun pong yung pag-alis-alis, yung nakakarating ka sa ibang lugar na hindi mo nakakalain yung mga karating ka. Kung wala siguro sa CFC, baka hindi mo naman alam yung mga lugar na yun. Pero talagang regalo ng Diyos na makarating sa mga ganyan. And yung relationship ng household sa Kids for Christ, sa KFC, nandun po palagi kasi ako masayahin tao ko. I always make sure na lagi masaya yung household. Yun po yung ginagawa namin. Then, I gave my 100%, whole heart, 100% to the household. Yun po yung binibigay ko sa kanila. I was there in times of their tears. I was there in the times of their laughter. Para kung kailangan nila ako, I always give myself to them. Yun po yung kasi hindi ko na po alam kung pakiramdam ko nung nasa Kids for Christ po ako, I did not get full support. Hindi ko naramdaman yung, siguro pakiramdam ko lang po yun, no? Pero parang hindi ko naramdaman yung full support ng chapter head sa akin. Yun yung naramdaman ko, excuse lang po sa iba. Pero siguro po, I did my best na lahat ng activities ng kids, ng ginapagawa ng provincial, kahit na wala akong ibinababa sa amin yung cluster coordinator ng Kids for Christ, nag-kids assembly po kami. Yun po ginagawa namin. So, ano po yun, continuous po lahat ng ginagawa namin sa Kids for Christ, kahit na walang ibinababa sa amin. Kasi nag-iisip ko, yung mga bata, nandun sila Then, for 12 years, less or more 12 years, nasa Kids for Christ po ako ministry. So, hindi naman po birong, para more than a decade nasa Kids for Christ po ako. Yan. I dedicate myself sa lahat ng ginagawa ko sa Kids for Christ. When I was po kami sa St. Peter and Paul, it's the youngest chapter in the province, sa Bataan. Yan. Dumating na po yung mga challenge. Then, I always make sure na I give all my 100% support to the Kids for Christ, Build for Christ, and the Singles for Christ. Kasi po, ang wala lang po kami sa amin is soul. Pero meron home. And napakasaya po namin kasi we are 9 couples in the household. 9 couples in the household. Pero hindi naman po nagreklamo sa dami, kundi naano naman po ako na masaya yung nandun yung halos kompleto yung ministry. And every event ng Kids for Christ, lahat ng Kids Camp, talaga po 100% talaga binibigay ko po yung sarili ko sa kanila. Yung support kasi sabi ko sa sarili ko, hindi ko na feel yung full support ng mga nakarangan ko. Gusto ko iparamdam ito doon sa mga sa ministry na nandoon na nasa chapter. Talaga pong
100% binibigay ko po yung support ko doon sa ministry. Nandun na po sa lahat ng mga gawain nila. Kaya hindi po ako chapter head na utos na utos. Pupunta po ako sa mga kids camp, sa youth camp, naghuhugas po ng plato, lahat po ng kaya kong itulong para sa gawain ng ministry. Nandun po. Pag sinabi ng single school press, dito, kailangan ko po ng ganito. Yung po, gagawin po ng paraan. So, naano po ako na talagang, sabi ko, sana, mas magampanan ko pa po. Gusto ko pa po mas maibigay yung support kasi I do believe na ito rin po yung vision niyo. Na all the ministries, especially the Kids for Christ, will be the next generation. And supporting them, para ano po, yung mga culture natin sa CFC is the one, the only legacy na maibibigay natin, lalo na sa mga bata. Yun yung ano po, yung parang vision, and siguro po vision nyo rin po yun, na maipasa po natin lahat yung mga magagandang bagay na sa ministry, lalo na simula sa Kids for Christ. Nakakatuwa lang po na everywhere you go, kahit sa Manila ka, kahit nasa lugar, may magmamano sa iyo. The best po nun, sabi ko, yun po yung parang nandun lagi yung proud ka na yung mga batang ito, hindi sila nakakalimot. Nakakatuwa po na maisalin natin yung mga magagandang kaugalian natin sa mga bata, which is unti-unti na po kasi nawawala ito. Unti-unti. Kaya po, pero naniniwala ako by this community, we will pass it through, lalo na po sa ating mga bata na papalito sa atin. So sabi ko nga po, in the ministry, ang ibigay lang po, ang maibibigay lang po natin talaga ay 100% na support para po sa kanila. And so, again po, may God be praised po. Thank you, Brother Andy. Ang talagang dapat ng chapter head, galing sa ministry muna. Yes. Kasi naranasan ni Brother Andy yung hirap nung hindi sinusuportahan, kaya 100% yung kanyang support na binibigay. Well anyway, reminder lang, medyo tumatagal na po tayo. Meron pang tatlo na mag-share sa atin. Medyo lang natin, limit lang natin talaga sa 5 minutes yung ating sharing. So we go now to the evangelization. Ang mag-share po sa atin. Ako pala muna, sorry. Yung support to Angkok, buti ni-remind ako ni Brother Tixie. Yung support to Angkok, natawagan ko po ang Central Cluster Head, si Brother Lito Basa. Good morning po. Morning. Ay, sila po. Bali, ang aming support na hindi po kinupanyan na I honor my chapter leaders kaya nakaka-support kami sa simulan po muna sa Kwan. Dahil ang site po kasi ng Angkok is within Central sa Manila. Kaya po yung 4 out of 5 chapters ay i-cater po yung mga members ng Bani na belong po sila sa chapter na 4 na chapters ng aming Central Cluster. Isa lang po hindi nakapagpili kasi malayo po talaga yung geographically yung mga tribe. Ilan po yung nakapagpili. Pero lahat po, 4 out of 5, i-cater po nila yung members ng company. Siguro yung na-ilas na rin po siguro sa inyo yung nakaraan sa GC natin na majority po ng scholars na
angkop ay within sa central cluster. Ang bilog po natin po sa central cluster. At isa po sa best practices siguro, kaya masabi po na talagang support na kami sa angkop natin, ay ang president din po dahil upang chapter natin, isa sa kanilang senior na unit head, siya po yung gumagalaw ngayon, halos po tayo sa angkop, bali as coordinator. From time to time po, physically nandun siya sa angkop na ipa-coordinate po sa mga kapitbahayan at sa whoever na mga ilang ng ating mga members sa site. Lastly po, yung sa nakaraang activity po natin, highlight ng ating AGW, na Christian din po dahil kami po yung naging mas maraming share para po sa 700,000 and more na collection po natin. Along the course po yung best practices na po siguro naman, kung time pa lamang na nagpa-practice tayo ng big event natin, ng mga sa anniversary. Pinabigyan lang po kasi yung mga sobre. Pinabigyan na. During our practice ay binigyan na po namin talaga na priority na ito. Kasi malapit po kasi November, October, kailangan natin na mailabas yung mga sobre. At the same time, member din po ako ng may mga master heads ng service team ng AGW. Para po sa akin kasi parang kulang na magbanan tayo doon. So, sobre na mamibigay physically tayo. Totally nakaka-recover sa pandemic. Kaya, sinuggest ko po yung best practices po nung nakaraan na pre-pandemic pa, na hindi pandemic, na at the same time na noong pandemic, na na-observe ko po kasi na malaki po yung naging malaki ang naging collection kung virtual, kung online yung collection. Through isinap namin, God's grace, nakatulong po yun. Hindi lang po sa amin, hindi sa lahat. Gcash po, gano'n. At the same time, along the course, the process na lagi po si Ate Sanso yun, pero lagi nabdas. Sanso talaga. Tali. Yung gas case na po, nakita ko po na malaki naman po yung sharing na as sponsor, sponsor na evangelization ng family ministries. Pero kukunti pa yung nasa donors. Pero actually nga po sabi ng mga elders naman natin na mas ino-honor nila yun na makapagkolekta tayo na mas marami sa mga within our members, hindi sa mga donors. Kaya yun ang challenge ko sa akin na tutuwa naman ko na aking mga members na sa cluster very generous naman and mag-share. At siguro matanong nyo kung bakit naging gano'n na talagang unang salvo pa lang malaki agad yung po namin. Almost 100,000 agad yung naging contribution sa aking mga members. Kasi every service meeting po namin ay talagang kasama na yun, kasama na sa nakapanayan, naka-rent ko na yan. Naka-rentag na yun sa aking panyo, AGW. Na nagkaroon kami ng konting brainstorming at meron nag-propose,
sa aming mga chapter leaders na papaano yung mga workers na hindi naman talaga makaka-afford ng 300. Kasi ang ating point is 300 and more, di ba? Sa mga generals na can afford. Paano yung mga can't afford? Ang napagkasunduan namin ay una, kahit kung magkano lang, hindi naman free sila na sumama. Kaya lang may nagsabi na paano kung lalakad sila at baka hindi naman sila pumunta dahil wala silang numbers. Yan, tama din naman po yan, di ba? Dahil pero 300 po yung numbers. Ang pagkakita po namin ay may mga members naman tayo na more than 300 yung ibigay. Kaya for 300, may mga sobra naman tayo numbers na pwede din i-share, di ba? Sa mga gusto, mga workers na gusto participate physically. At the same time, encourage din po namin yung mga members namin through our chapter leaders na belong din sila. Na siguro kahit konti lamang na amount, di ba? Na gusto naman po, kahit 50 pesos ay tanggapin natin. 50 pesos, 100 or 20. Basta, mas maganda, mapil nila na nakapag-share sila during the yun lang po ang para sa praise God lastly ay dahil sa encouragement ko rin sila na pahabol pa rin, di ba? Na in God's grace din ay we met the 100,000 mark also for our donors. Kaya kami pinag-tap sa tuition, board sponsors from the Fox for Christ Ministries and donors from the state of Philippines. Thank you po. Thank you. Marami ka talagang magsishare naman. Sabihin mo maiksi, humahaba. Kaya nung nagsabi si Brother Lito kanina na maiksi lang, sabi ko promise siya. Pero okay lang kasi yun kasi yung sa dami ng experiences nila kung sa ating AGW na talaga naman sila yung maraming effort sa ginawa. So ngayon po sa evangelization, mag-share po of evangelization yung ating po chapter head ng Puerto Ribas, si Brother Montes. Thank you, Brother Danny. Hahabaan ko po, kaya pinala ko ang book. Hahabaan ko. Okay. On the part po na evangelization, I was wondering why, bakit ako yung napili mag-share ng best practices. Maybe merong nakita na ginawa kami na naging maganda ang resulta. But as far as evangelization is concerned, it is always the result of the exerted effort by our member. Lahat po ay gumalaw. Ano po ba yung ginagawa namin, particularly in evangelization? Unang-una po, we see to it that we plan. Because if there's no plan, hindi natin alam ang gagawin. At in that preparation, kauna-unahan yung planning. At sa planning, pinag-usapan ang dapat gawin. And we see to it that nung nagsimula po ako noong 1996 sa Copos, o nung nakita ko ng Copos, yun pa rin ang ginagawa ko ngayon. Yun pa rin ang sinusunod ko ngayon, kung anong kulturang aking namulatan, yun pa rin yung aking sinusunod. Siguro sabi ko, nakita ng AGT na nakapag-CLP kami ng online, nakapag-CLP kami ng face-to-face. Ano yung ginagawa namin? Lagi ko pong during the planning, ang magiging batayan po lagi namin, yung aming napag-usapan na dala ko, alaga ko. Yun po ginagawa namin. Every time selfie kami,
dala ko, alaga ko. Meaning, kapag yung participant hindi dumating, hindi namin kinakausap ang participant. Ang kinakausap namin, yung nagdala. Bisituin na yung nagdala ay pananagutan niya yung kanilang dinala. Speaking of pagdala, very thankful ako kasi siguro gawa na rin ni Lord yun, na meron po kami isang member na sa kasalukuyan, siya po ay very active kagawad ng barangay. Kagawad ng barangay, which is marami po silang kakilala in that barangay. Actually, hindi po ako taga Puerto Ribas. Nasa ilang po ako sa Puerto Ribas. Then, parang yung ginagawa po namin, bukod yung sa in-encourage namin ang bawat isa na magdala, mayroong particular po kaming tao, yung kagawad po na yun, na kung magdala po siya, pinakamababa, 6. Ito, 8. Sabi ko, malaglag na nito, marami pang matitira. Kasi po, experience ko yun, ever since na ako yung naging couples, kapag nagpamigay kami ng 100 pieces na form, aasahan po namin doon ang 20 lang na atin. At least marami, para meron bang malaglag, marami pa rin matitira. So, yun po ang ginagawa namin. Everything na planning, bisituin na yung kailangan teaching, lahat binibigay. Yun po yung sinasabi kanina ni Brother Raymond, kahit anong oras katawagin nakahanda, ang nagbibigay lang po namin ng teaching, yung chapter lang. Hindi na po kami kumukuha sa ibang chapter, sa iba pang lugar, para magbigay ng teaching sa amin. Kami na po. Bisituin ng aking mga united, sila yung magbibigay. Para po yung mga house student, nakikita rin nila kung paano ginagawa ang united. So, yun po. May chapter na po siya. Kaya, nung pandemic, na-localize na actually, nung pandemic talagang sa umpisa ng buwan, di ba March siya nagsagsagan? April, May, hindi po ako makagalaw. Hindi ko alam kung gagawin. Until such time, may nakausap po ako na member natin, ka-member natin from Pilar. Sinabi, tinanong ko lang sa Pilar. Kaya po talagang dapat sila yung mag-share sa chapter. Kasi tinanong ko po yung isang member ng Pilar, anong ginagawa nila para makapag-chapter assembly. Kasi gusto ko na rin mag-chapter assembly, eh hindi ko alam ang gagawin. Tinuro po sa amin ang gagawin at the same time, nag-subscribe na po ako sa Zoom. Ako po mismo yung nag-subscribe at may own packet, nakakaya naman kasi center, para ako na lang po yung magdurusa. Ako na po yung nagdurusa ng Zoom account para po hindi na ako mag-iiram kanino pa man. At the same time, meron agad kami magagamit. Kaya, praise God, because of that, nakapagkanta po kami ng CLP at naging regular po yung aming assembly at yung aming mga gawain. Nag-CLP kami, nag-assembly kami, nag-ULT kami, HLT, lahat ng teaching, pinibigay po namin. Yun po, preparation. Then, bubuklatin ko na po yung nagkuha. Okay. Tama-tama pa rin. Sabi, i-discuss kanina sa exhortation ni Brother Raymond, faithfulness. Sa faithfulness, bisituin, ako na dapat gawin, yun po yung aming ginagawa. Kaya siguro, Brad, 5 years na ako sa Puerto Ribas. Napaparinig na. Mga kailangan ako sa ibang lugar. Joke lang. So yun po, faithfully doing, kasi po aside from bawat isa na record namin magdala, at the same time, nag-equip pa rin po kami sa community.
nagpamigay ng pamphlet, nag-encourage, kahapon po, nagpakasal po tayo. Nagpakasal po ang Couples for Christ kahapon. 14 na couples, 7 coming from Malanga, and 7 coming from Portugal. Kasi nga po, we are one with the Catholic Church. Kahapon po yun, mass wedding. At nakakatuwa po, during that mass wedding, meron na po kami nakausap na umattend ng kasal. Nakita nilang ginagawa ng community. Sa pagbubukas po natin ng CLP, meron na po kami nakikita. Kasi po ang target namin next year, by 2023, makapagdalawa po kami CLP, first semester and second semester. So yun po, kasi ngayon po, medyo nalulungkot kami kasi isa lang yung nakandak namin. Kasi hindi pa rin po kasi yung stable yung ating sitwasyon. Kaya po, nakisa lang po kami ngayon. Pero with God's grace, by next year, kung ano po yung aming nasimulan, see to it that it will continue serving God. Kasi nga, sabi kanina ni Father, ang pagbasa natin ngayon, do not expect the unexpected. Di ba sabi nga sa sarili ngayon, kung alam lang na may-ari ng bahay, na darating mo na ako paghahanda. Huwag daw i-expect yung unexpected. Always expect for the expected, not the unexpected. Kasi kapag ginagawa natin yung dapat natin gawin towards the attainment of our vision and mission, we do expect, may in-expect natin, magkakaroon ng kaganapan. Thank you very much. Thank you, bro, and for your faithfulness to your promise that it will be long. Gusto ko kasi, ano lang, maiksi lang, gusto kong balikan yung sinabi ni Brother Elvin, sana pakatandaan natin. Ang ginagawa natin, planning, hindi scheduling. Kaya nga, pag nagpa-plano, may kasamang strategy. At yung sinabi naman ni Brother Mon, may strategy, may faithfulness. Kung ano yung pindano natin, dapat maging faithful tayo sa schedule natin. At dapat malinaw sa atin ano yung strategy gagawin natin. Okay? So, last but not the least, yung ating pong gateway evangelization, tatawagin ko po ang ating head ng Isaiah 61:1, si Brother Rene Tino. Brother, ano pangalan ko? Ay, silang. Siya ko lang, siya mga kalapos. Joke lang daw, Mike. Brexit na lang, joke lang. Magandang tanghali na sa inyo. Namin ko yung ating gateway presentation na umahamin ko parang when I was tasked that I'll be serving in the prison ministry, I was reluctant. Sabi ko mahal ko ba tanda na ako, sakit pa ako. Pero hindi pala Nabili ko rin ng strategy and faithfulness. I have to be faithful that God will not give you any task which He would not help you. Ang reluctant ko no, pero reluctant. Tapos naisip ko siguro pwede pa kami. Because people around us, very especially our leaders here in the CFC, are very supportive. At tandaan ko, last February, nasabihin sa akin na mag-handle ka, mag-serve ka sa prison ministry. Without any thought in myself, sabi ko, sige, okay, siguro magagawa ko pa yun. At nakita ko rin na even though you will be encountering lots of problems and difficulties while serving to our community, tutulungan lang mo namin. Tutulungan tayo. At ang isa pa nga nangyari noon, kahit na I am very reluctant at tanggapin yun, parang may nag-impulso sa akin. Sabi ng Diyos, if God will of course, hindi ka mahirapan.
dahil maraming tutulong sa'yo. At sa nangyari nga mga kapatid, nung ma-organic kami, we was oriented here in Balanga face to face. Dala yung mga leaders ng ministry ng Isaya 611. Kinuha lang kami, pinalakas sa loob, pinagawa sa amin. At naisip ko tuloy ngayon, ang pwede lang po lang namin gawin paisip lang, kailangan namin ng help ng other Manila and other provinces and other region to support us in this job, which for me is very difficult. But because of the help of our duty and all of you, we will be inviting other areas to support us, very especially the leaders in Isaya 612. At pag-isip ko lang, parang yun lang, para naman baka marami pa susunod. Maraming salamat po sa pagkakas. Thank you, Brother Rene. Ayan. Ang next po natin, ito importante sa ating lahat, yung CLP version 2.0, ang daming inconsistencies na nagagawa. It's because